So, yun, magandang umaga, magandang tanghali, or magandang hapon, or magandang gabi sa ating lahat. So, kumusta po ang bawat isa? Welcome po sa ating Virtual Camp 2020. Sana po ay nag-e-enjoy po tayo, sana po ay natututo po tayo, at sana po ay nababago po yung buhay po natin for the glory of the Lord. Hallelujah. So, nung nakaraang araw, nakapakinig po tayo ng salita po ng ating Panginoon na kung saan ito ay time to what matters, right? Kailangan meron ginagawa po natin yung mga bagay na kalooban po ng ating Panginoon, or yung mga bagay na nagbe-benefits po sa atin, or sabihin natin na gagawa tayo ng mga bagay na kung saan si Lord ay nasisiyahan, right? Right, then pangalawa is time to listen, right? So kailangan meron tayong time upang makinig. Right? Lalong-lalo na sa ating salita, or sa salita po ng ating Panginoon. And then right now, gusto ko lang pong i-share sa atin. Medyo ano lang to, siguro maikli lang. So sa mga nakakakilala sa akin diyan, maikli lang talaga. So yun, gusto ko sana before ko i-start itong vlog, hindi. itong message na ito, no? Itong mensahe na ito na galing po sa ating Panginoon. Gusto ko sana na siguro pumunta ka sa isang lugar na kung saan komportable ka, na kung saan makakapag-focus ka, na mas para mas maintindihan mo po, upang mas makuha mo itong salita ng ating Panginoon, kasi mahalaga ito mahalaga ito, mga kapatid diyan sa mga bahay-bahay nila, ikaw nakasama sa virtual camp, maging sa mga kapamilya natin, kung kayo man ay nanonood, so welcome po, or magandang gabi po sa inyo po, sa mga nanay, sa mga tatay na nanonood po diyan. Ito po, ang salita po ng ating Panginoon. Okay? So, ang title po natin is Time to Speak. Right? So, time to speak. So, alam nyo ba, so ang pinag-uusapan natin is all about time. Alam nyo, napakahalaga po ng oras. Mahalaga po ito. Kaya kailangan yung mga oras po natin ay ginagamit po natin sa mga bagay na makabuluhan. Sa mga bagay na kaaya-aya at kasiya-siya sa harapan ng ating Panginoon. Kasi mahirap po kapag or kumbaga parang hindi siya maganda kapag yung oras natin nasasayang, or kapag yung oras natin ay naipupunta natin o nailalagay natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nga, praise the Lord, kahit na hindi po tayo nakakapunta ng church, hindi po tayo nakakapunta ng iba't ibang church na kung saan nakipag-fellowship sa mga kapwa natin mananampalatayaan, we nag-set ng ganito para mas hindi, kumbaga, mas lumakas or mas tumatag pa yung pananampalataya natin, kaya nagkakaroon tayo ng ganito, mga virtual, anong nakaraan, nagkaroon tayo ng virtual VBS, and ngayon ang virtual camp. So, gusto ko pong sabihin na yung oras po mahalaga. Kaya kailangan, kaya nga ang laging sinasabi nila, sinasabi nila na nagkakaroon ng ganito, lalo sa mga sakuna or sa sakuna na nangyayari sa atin, isang bagay, kung bakit nangyari ito, sinasabi nila is para magkaroon tayo ng time, quality time for family. Right? Magkaroon tayo ng quality time sa mga bagay-bagay, kasi nung wala itong crisis na ito, sinasabi po natin na lalo na sa mga mananampalataya, sinasabi natin na wala akong time na nagtatrabaho ako, may mga ginagawa ako, and right now makikita natin na marami ka ng time, kaya wag ka nang magdahilan, or kailangan hindi mo na ito magiging dahilan ngayon. Kasi ang oras napakahalaga. Mahalaga po ang oras. Kaya kailangan ginagamit natin ito sa mga tamang paggamit, or sa mga bagay na karapat-dapat at kasiya-siya sa harapan po ng ating Panginoon. Right? So time to speak. So nalaman natin, time to ano yung una? Time to
what matters, and pangalawa, time to listen, and time to speak. Hallelujah. So, ano, or sabihin natin, ano ba yung mga bagay na pwede nating sabihin or isalita? Alam nyo, sa pagsasalita or sa pagsalita, hindi sabihin natin na hindi ang isang tao hindi lamang makakapagsalita sa tuwing siya ay may nilalabas na mga salita sa kanyang bibig. So hindi lamang po 'yan yung paraan upang tayo makapagsalita, right? So maraming mga paraan kung paano tayo makakapagsalita. So nandiyan po yung mga social media natin, mga or even yung tatayo ka nga lang meron nang sinasabi, right? Or yung magsasign ka lang, magkakaway-kaway ka lang, meron ka nang sinasabi. Kaya nga, ang mahalaga po ito, time to speak. Right? Lalong-lalo na sa panahon po natin. Ano kaya yung pwede po nating sabihin? Ano kaya yung pwede po nating gawin sa panahon po natin ngayon? Right? Ano yung isang bagay na pwede nating sabihin, pwede nating i-declare, isigaw sa panahon po natin ngayon. Alam niyo, mahirap po yung mga yung pinagdadaanan po natin ngayon. Right? So, meron dito, sabi niya dito sa Bible. Buksan po natin yung mga Bible po natin sa John chapter 15 verse 27. Okay? So, and you also must testify, for you have been with me from the beginning. Hallelujah. So, yan po ay ang salita po ng ating Panginoon na we must testify, right? We must testify, sabi niya, you also must testify, for you have been with me from the beginning. Right? Kasi lalong-lalo na tayo, ikaw na mananampalataya sa ating Panginoon, tayo na mananampalataya sa Panginoon, sa ganitong mga pangyayari, sa mga ganitong panahon, hindi dapat nananahimik. Hindi dapat wala kang ginagawa. Kailangan meron kang ginagawa. Hallelujah. Meron ba tayong ginagawa? So, ito po yung sinasabi po ng ating Panginoon. Alam nyo, merong isang kwento na kung saan isang mananampalataya sa Diyos, okay? Isang mananampalataya sa Diyos na kung paano siya magsalita sa gitna or sa panahon na sabihin natin wala nang pag-asa, sa panahon na nahihirapan, sa panahon ng sakuna, sa panahon na parang hindi mo na naiintindihan. Meron pong isang kwento sa Biblia na makikita natin dito, at kung kilala niyo po si Ezekiel, right? So mababasa po natin yan sa libro ng Ezekiel, chapter 37. So, ito po yung kwento. I just want you to read your Bible with me. So, kung okay lang sa inyo, so buksan po natin yung mga Bible. So, yung mga Bible po natin, gamitin po natin, right? So, wag lamang maging flower-based display, nandyan sa aparador, right? So, take time to read that, okay? Basa-basahin natin. At alam nyo, napakaganda na ikaw, na isang lalang ng Diyos ay mababasa yung salita ng Diyos na siyang nagmamahal sa iyo. Okay? So, Ezekiel chapter 37. Hanggang 14 po ito. So, the hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor on the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded.
As I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons, flesh appeared in them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come breath from the four winds and breath into these slain, and they may live. So I prophesied as I commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land, and you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Hallelujah. So, kung mapapansin po natin yung binasa po natin na sa isang tao na inutusan ng Diyos na magsalita. Right? Magsalita hindi sa mga tao right? Kundi sa isang mga buto or sa mga buto, right? Magsalita sa mga buto na kung saan tuyong-tuyong mga buto. Right? At alam nyo, dito sa kwento na ito, ang nire-represent nito, itong mga buto na ito is itong mga Israel. Right? Na kung saan kasi itong mga Israel nung napunta sila sa Canaan, the promised land, okay? Then naranasan nila yung pagpapala ng Diyos, naranasan nila yung kabutihan ng Diyos, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos, and then naging masagana kasi nga yan yung pangako ng Diyos kapag napunta kayo sa Canaan, sa promised land, magiging maganda yung buhay nyo, mararanasan nyo yung pagpapala, ganyan yung nangyari. But dumating or lumipas ang maraming taon, right? Lumipas yung maraming taon at itong mga Israelita ay naging pasaway. Right? Sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoon, sa kabila ng kapangyarihan ng ating Panginoon na kanilang naranasan, naging pasaway sila na kung saan dinidisobey nila or hindi na nila sinusunod ang Diyos. Right? So grabe, nasa kanila lahat pero nag-disobey sila sa Panginoon. Kaya nga ang nangyari, dumating yung time because of their disobedience, because of their idolatrous, right? Sa pagiging pagsamba sa Diyos-Diyosan, meron ulit nangyari sa kanila and sila ay nasakop ulit, na-invade sila ulit. Hallelujah. Kaya nga, ganun po yung nangyari. And then, ito si Ezekiel, nagkaroon siya or binigyan siya ng vision ng ating Panginoon. At ito po yung ipinakita ng ating Panginoon na dun sa kwento natin na dun sa kwento na nabasa natin na doon sa dry bones, yun yung tinutukoy ay itong mga Israelita na halos wala nang pag-asa, talagang grabe na nangyari sa kanila. Siguro bagsak na sila na wala na silang magagawa. But alam nyo, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kasi ang mga Israelita, sila yung tinatawag na children of God, mga pinili ng Diyos. Right? Sila yung mga pinili ng Diyos. Kaya nga napakapalad po nila at hindi po sila hinayaan ng Lord na hanggang doon na lang. Hindi sila hinayaan ng Lord na doon sa nangyayari sa kanila ay manatili sila doon. Right? Kaya nga mapalad po itong mga Israelita at through Joshua, through Ezekiel, right? Through Ezekiel,
itong mga Israelita ay nakabangon, right? Dun nga sa kwento ay grabe, right? Yung buto ay nagkaroon ng flesh at nagkaroon ng buhay, at yun uli talagang bumangon ulit itong mga ito na nagre-represent ng ng mga Israel, right? So ano po yung maganda po nating makukuha dito sa kwento nito? Alam niyo, makikita natin dito sa kwento nito yung pagmamahal ng ating Panginoon. Makikita natin ang ating Panginoon dito, grabe yung care ng Panginoon doon sa mga anak niya, doon sa mga tinatawag niyang anak. Right? So grabe. Makikita natin diyan yung pagiging Diyos niya. Right? So mabasa natin, He is the sovereign Lord, right? He is the gracious Lord. He is the powerful Lord, right? So yan yung makikita natin sa kwento na makikita natin na ganyan yung naranasan ulit ng mga Israelita through that wala nang pag-asa, through that hirap na wala nang patutunguhan yung buhay nila, ay nakabangon sila. Hallelujah. Alam nyo, sa buhay natin, maaaring ganyan yung nangyayari sa atin ngayon. Na siguro may mga times na parang nahihirapan ka na parang wala ka ng pag-asa, nawawalan ka ng pag-asa, lalo na sa nangyayari ngayon. Walang trabaho, right? Walang mapagkukuhanan ng kita, or hindi makakapaghanap buhay. So na-stress ka na, lalo na dun sa mga magulang na ang iniisip ay yung kapakanan ng kanilang pamilya. So gagawin nila ang lahat. Pero dun nga dito sa nangyayari sa atin, so maaaring nawawalan na ng pag-asa. Hallelujah. So maaaring dumarating tayo sa punto na ito. Pero makikita natin dito sa kwento, makikita natin dito sa Word of God, sa salita ng ating Panginoon, ay ipinapakita niya kung sino yung Diyos, right? At lagi po natin itong tatandaan. Lagi mo itong tatandaan na ang Lord o ang Diyos ay Diyos. Siya ay gracious God, and siya ay powerful God. Walang imposible sa Kanya, right? Walang imposible kung ano man yung nararanasan natin. Maaring may mga sakit diyan. Nothing is impossible to God. Hallelujah. At alam nyo, yun po yung ginawa po ni Ezekiel. Ang ginawa po ni Ezekiel ay ito ay sinabi niya sa mga bones, right? At yun po ay nabuhay ulit. Nagkaroon ulit ng pag-asa. Hallelujah. So, time to speak. Sa oras na ito, kung ikaw man ay nanonood, kung ikaw man itong parang wala ng pag-asa, right? Lagi mong tatandaan, walang imposible sa Diyos, right? Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. At kung ikaw man yung sinasabihan ng Lord na magsalita, right? Be like Ezekiel. Ito ay sabihin mo. Alam nyo doon sa sinabi niya, kasi sinabihan siya ng Lord, sa tingin mo, Ezekiel, mabubuhay ba itong buto na ito? Then sabi niya, ikaw yung nakakaalam, sabi ni Ezekiel. Okay, then sabihin mo sa mga buto na ito. At alam niyo yung sinabi ni Ezekiel, yun nga, nagsalita siya sa mga buto. At nung nagsalita siya, nagkaroon ng buhay. Kaya nga, kung meron ka mang mga kilala, right? Kung meron ka mang mga kilala, mga mahal sa buhay na medyo nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng ganito, nawawalan ng gana, nahihirapan, be like Ezekiel. Hallelujah. This is the time to speak. Hallelujah. Time to speak to the Lord, and time to speak to the people. To the people na inintrust sa iyo ng Panginoon, right? Ako'y naniniwala na sa panahon na ito, kung ikaw ay isang mananampalataya sa Panginoon, na nangungusap ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. At sa oras na ito, this is the time. Sa panahon na ito, this is the time, right?
Time to speak. Time to speak about the love of God. Time to speak about Jesus. Time to speak life. Hallelujah. Amen. Kaya sa oras na ito, gusto ko lamang po na mas maintindihan po natin or sabihin natin, mas malaman natin yung salita po ng ating Panginoon. Right? Sa panahon po natin, kailangan natin ng Lord. Kailangan natin si Jesus. Meron pong pakialam ang Lord sa mga nangyayari sa atin. Meron siyang pakialam. Kung nahihirapan ka ngayon, kapatid, ikaw na nandiyan sa tahanan, kung nahihirapan ka, time to speak to the Lord. Sabihin mo yan kay Lord, everything. Itong mga Israelita, wala nang pag-asa. But in the Lord, but by the grace of the Lord, nagkaroon ulit sila ng pag-asa. At maging ikaw ay meron ding pag-asa. Nahirapan ka ngayon? O meron kang karamdaman? Right now, just speak to the Lord. And this is the right time. Huwag mo nang ipagpapabukas pa. Kung meron kang nagagawang kasalanan, na hanggang ngayon hindi mo mabitawan, na nagdudulot ng hindi maganda sa sarili mo, right now, just speak to the Lord. Huwag kang mahihiya sa Panginoon. Sa oras na ito, gusto ko naging seryoso ka. Just close your eyes and speak up. Just close your eyes and speak in the presence of the Lord right now. Huwag kang mahihiya, kapatid. Ang Lord, hindi maiksi ang kamay niya upang ikaw ay abutin. Kayang-kaya kanyang abutin. At sa pag-abot niya, hindi lang basta hahawakan niya yung kamay mo, kundi yayakapin ka niya. Inaantay ka lang ng Lord eh. Inaantay ka lang niya. Kaya sa oras na ito, come on, just pray to the Lord. Just pray in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Come on. Oh, Jesus. Huwag mo nang ipagpabukas pa, kapatid. Huwag mong hayaan na ikaw ay manatili sa mga sitwasyon na hindi maganda. Sa mga sitwasyon na hindi kaaya-aya. Gusto kang abutin ng Panginoon. Ang inaantay niya lang is yung ikaw, yung willing ka. Willing na yung heart mo ay ibigay mo sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah. Nothing is impossible to God. Walang imposible sa Kanya. Hallelujah. At kung ikaw man ay parang si Ezekiel, na sinasabihan ka ng Lord na magsalita sa mga tao, na sinasabihan ng Lord na magsalita sa mga mahal mo sa buhay. Alam niyo si Ezekiel, he speak
Nagsalita siya. Kung ano yung sinasabi ng Lord, sinabi niya yun. And with that words, nagkaroon ng buhay. Kaya kung ikaw ay inuutusan ng Panginoon, kaya kung ikaw ay sinasabihan ng Panginoon na sabihin mo ito sa mga mahal mo sa buhay, sabihin mo ito sa magulang mo, sabihin mo ito sa mga kapatid mo, sabihin mo ito sa mga kaibigan mo. Yung mga salitang yan na sinasabi ng ating Panginoon, magbibigay yan ng buhay. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Right now. Be like Ezekiel. Kaya sa oras na ito, come on. Damhin mo yung presence ng Panginoon at hayaan mo na mangusap siya sa iyo. Hallelujah. Huwag mong hahayaan na matapos itong video na ito, na ikaw ay hindi nakapagsalita sa Panginoon, na wala kang or hindi mo natanggap yung word ng Lord, at huwag mong hayaan na pagkatapos ng video na ito ay hindi ka magbabago. Na pagkatapos ng video na ito, hindi mo gagawin yung sinabi ng Lord, kundi pagkatapos ng video na ito, ikaw ay magsasalita kagaya ni Ezekiel. Hallelujah. Speak life. Speak life. Yes, God. Sa oras na ito, kung sino man yung mga tao na nasa isip mo ngayon, kung sino man yung mga malapit sa puso mo, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, they are the dry bones na sinasabi ng Lord na kailangan mong abutin, na kailangan mong sabihan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At kung ikaw man yung dry bones, na sa tingin mo malayo ka sa Panginoon, na sa tingin mo lumalayo ka sa Panginoon, you must listen to the word. Hallelujah. Again, accept Jesus. Again, receive Jesus in your life. Again, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. God, alam mo yung sitwasyon po ng bawat isa. Sa mga nanonood, alam mo yung mga nararanasan po nila. Right now, God, I pray for them in the name of Jesus. I pray for them in the name of Jesus. Sa mga nawawalan ng pag-asa, ikaw, O Diyos, na makapangyarihan at walang imposible, ikaw yung magiging pag-asa nila. Hallelujah. Sa mga meron pong karamdaman, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, magkakaroon siya ng kagalingan.
Sa pangalan ni Jesus, magbabalik ang lakas. Ibabalik mo ang kanyang kalakasan. Hallelujah. Sa mga nagkukulang, sa mga bagay-bagay, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, ang siyang magbibigay sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. At sa mga tao na inutusan mo, na sinabihan mo, na magbahagi ng iyong salita, sa mga tao na sinabihan mo, na ibahagi ang magandang balita, na meron pang pag-aalinlangan sa oras na ito. God, I pray, be with them. God, I pray, samahan mo sila. Bigyan mo sila ng tapang na kagaya ni Pablo. Bigyan mo sila ng tapang na kagaya ni Ezekiel. Na kung ano yung sinabi mo, yun ang gagawin nila. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Dahil sa oras na ito, nagkaroon kami ng pag-asa. Dahil sa oras na ito, nagkaroon ulit kami ng pag-asa. At mas titibay pa ang aming pananampalataya. Hallelujah. Oh Jesus, thank you so much, God. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming pamilya. Pagpalain mo ang aming mga magulang. Pagpalain mo ang aming mga kapatid. Pagpalain mo ang mga mahal po namin sa buhay. Hallelujah. Lord, ito na po yung panahon para gamitin mo ang buhay ko. Para gamitin ang buhay po namin upang magsalita sa mga nangangailangan. Sa mga tao na ikaw ang kailangan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan mo po kami. Tulungan mo po kami. Hallelujah. Thank you so much, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. And we ask all these things in the mighty name of Jesus. Hallelujah. So yun, mga kapatid, I pray na wala na pong makakahadlang sa atin to speak Jesus, to speak life, to speak hope. The Lord is with us. Never doubt with that.